mapagpalang araw po sa ating lahat at nais ko pong magbahagi ulit ng mabuting balita ayon po sa John 15 verse 17. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputol at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Lilinis na kayo sa pamamagitan ng salita, sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili rin ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi naninatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat walang kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hindi ninyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napapangaralan ang aking ama kung kayo'y masagana na nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paano'y inibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung ang tinutupad ninyo ang mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinumang para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Gayoy, mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko kayo tinuturing na mga alipin, sapagkat alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Salip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo, magbunga at manatili ang iyong mga bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang autos ko sa inyo, magmahalan kayo. So dito po, sabi nga po dito, ang nanatili sa salita ni Lord ay mananatili sa Kanya. Di po ba napakaliwanag na ang pag-ibig ni Lord sa atin ay para sa lahat. Kaya sabi ko nga po dito, sabi nga po dito sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So si Jesus Christ, nagkatawang tao, ginawa din niya kung ano yung ordinaryong ginagawa ng isang tao, kagaya din natin. So napakahalaga po talaga po tayo po magbabasa ng Biblia, guys, kasi dito natin malalaman kung paano tayo minahal ni Lord. Di po ba? Ang pagmamahal po, hindi po ibig sabihin is tinotolerate po yung mali. Ang tunay na pagmamahal po is yung itinatama yung mali. Sabi nga po dito, ako ang tunay na puno ng ubas ng aking ama, ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ibig sabihin yung hindi nagbubunga means inaalis, ibig sabihin yun, kumbaga, sinisiparate yung mabunga at saka hindi.
Katulad po natin, kung hindi po tayo naniniwala sa salita ni Lord, di po ba hanggang stagnant? Wala lang. Kasi hindi ka naniniwala eh. Kumbaga, nananatili ka lang buhay, pero yun nga, hanggang kung ano yung ginagawa mo, yun lang at yun lang. Kumbaga, hindi ka nag-i-expand kagaya ng aking experience. Dati, nung hindi pa ako as in maano sa Bible, but ito ang aking na-experience at na proof talaga. The more you seek, the more you learn. Hindi po masama yung kagaya nating mga OFW dito. Di po ba dito sa Hong Kong, we are not in stable churches like that. Unless lang na talagang doon ka na lang. Ang na-experience ko dati, naiya din ako pumunta sa iba't ibang simbahan kasi ang sinasabi nila grasshopper. But ito po ang aking na-learn. The more ay namamasyal ako sa iba't ibang mga sekta, sa iba't ibang mga nagtuturo, hindi po yung criticize ang aking natutunan. Natututo po ako sa mga kanilang mga achievements, na-inspire po ako sa kanilang mga gawa. So in time, parang filing lang po yan eh. Kumbaga, sa isang thesis po. Di po ba, kailangan mong mag-gathered. Ganin din po sa spiritual. But hindi ko po sinasabi na lahatan kasi mayroon din naman po talagang mga grasshopper na yung simba lang, kung ano lang yung parang nasabi lang nagsimba. But sa buhay ko po, ang na-experience ko po, dati naiya po talaga ko. But now, nung pag-i-explore ko sa iba't ibang mga nagtuturo, na more gain po yung aking kaalaman kasi nakikita ko kung paano yung mga iba't ibang pastors or preacher o mga nag-founded ng mga churches, kung paano nila pinalago. Ako po ay tinitignan ko po talaga lagi is yung positive moves kasi sabi nga ang positive ay para kay Lord. So kahit saan po ako mapunta, ito lang po ang aking masasabi. Napakabuti po ni Lord sa mga matatagumpay na nananampalataya or talagang workmanship ni Lord, dahil makikita po unang-una po sa sarili. Kasi po ang pananampalataya po or pagsunod sa salita ni Lord, sabi ko nga po, ulit-ulitin ko po, hindi po nakikita sa yaman, sa kasikatan. Nakikita po yan sa ating sarili, kung ano na po yung ano na po tayo. Sabi ko nga po, kagaya ko nga po dati, hindi nga ako marunong dati humarap sa camera, but God's favor or God's praise God, kasi binigyan niyo po ako ng ng page or YouTube. Alam niyo po ba, hindi ako marunong dati sa mga gadgets, tamad ako, but kung si Lord pala ang for God's glory pala, wala pong imposible sa kanya. So ngayon, napakabuti ni Lord kasi kahit na ganito lang po yung ginagawa ko, hindi ko expect na itong way na to bibigyan ako ng favor for God's glory. So sa mga nanonood po, read your Bible guys, kasi po ang tunay na kayamanan po ay ang pagbabasa ng Bible, pagsasabuhay, at lalong-lalo na po makita po sa atin. Hindi po kailangan natin ng napakaraming kaibigan kasi mahirap po mag-gain sa tao. Lalo na po pag wala ka pong maibigay, ay so sabi nila wala yan. Pero ito lang po ang inyong tatandaan. Ang tunay na kaibigan, kamag-anak, may maibigay ka man or hindi, the same thing pa rin yung pakikisama nung kayo'y magkasama pa. Yan po ang katotohanan. So, basa-basa po guys para po pagpalain po tayong sabay-sabay, dahil totoo po ang impyerno. Sabi nga po, ang impyerno ang pinakamahirap na pagsubok sa ating buhay. So, habang nabubuhay po tayo guys, let repent, magbagong loob,
manghikayat. Hindi po masama po ang magpahayag ng salita ni Lord. Sabi nga po niya sa Bible, ang magkahiya sa akin ay ikakahiya ko rin. Yun po ang katotohanan. So, basa-basa po at hanggang dito na lamang po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bye-bye!